Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features at ang ibibida nating motor walang iba kundi si Honda Click 125 na may bagong bihis mga idol. Version 3. Gaano ba ito kaganda at kasulit? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! So guys, ito nga pala ang Honda Click 125 version 3 na bagong bihis. Wow, ikutin muna natin yung kanyang kabuuan ng decals niya. Oh. Napakaganda, solid. Yan. Ito yung bagong bihis niya mga idol. So meron pa siya dito na pula. Ayan. Tapos meron siyang gray. Yan yung bagong bihis niya mga idol. Okay. So, i-update lang natin siya kung mayroong pagbabago dito. Okay, unahin natin sa harapan na mayroon po siyang letter M na naman na design. Same na A old. So, M pa rin. Pagdating sa kanyang headlight natin, gumagamit po siya ng LED. Ayan po siya, LED. Then, daytime running light, same pa rin. Tapos, signal lights niya, LED po mga idol. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang front fender, meron po siyang combi brake system na kung saan gumagamit po siya ng combi brake system sa kanyang pagpipreno. Telescopic fork ang gamit dito sa harapan, disc brake, 1-pot caliper, tapos nakamags po siya na may sukat na gulong na 90/80-14 at tubeless po siya mga idol. Pagdating naman sa likuran, okay, same pa rin sa old version 3. So decals lang, pinagkaiba lang talaga. So LED pa rin, same pa rin ang itsura ng kanyang taillight. Signal lights niya, LED pa rin. Tapos may reflector dito. Okay. And then pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake. Mags po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 100/80-14. Okay. Sa gilid naman mga idol, makikita natin yung decals niya na napaka-boldy, sophisticated, at napaka-sporty ng design nito mga idol. Okay? So meron nakalagay dito na liquid cooled, meron siyang kulay dito na kulay blue, and gray and white. Okay? Tapos ang pinaghalong kulay nga pala nito is white and black. Okay? So dito naman sa kanyang airbox, makikita natin na equip pa rin siya ng ESP or Enhanced Smart Power. Okay, dito naman sa kanyang crankcase, wala po siyang kickstarter kasi gumagamit na to ng ACG mga idol. Tapos itong kanyang footrest mga idol para sa pillion. Tapos ito yung kanyang side stand na meron siyang kill switch. Tapos ito naman yung kanyang center stand. So sa kabilang gilid naman makikita natin yung disenyo ng kanyang decals, same pa rin sa kabila. Okay, pillion footrest pa rin nandito. At nandito naman yung kanyang radiator mga idol, na kung saan liquid cooled nga ang gamit nito sa pagpapalamig ng makina. Then dito naman sa kanyang muffler, mayroon po siyang cover na plastic. Tapos dalawang kulay dito sa kanyang muffler mismo, which is yung gray and black. Okay? Tapos nandito naman yung kanyang tire hugger, na kung saan nandito naman yung kanyang coolant refiller. Alright? Pagdating naman sa taas mga idol, digital panel pa rin. Meron po siyang mga indicator like high and low, engine check, battery, etc. Tapos nandito meron po siyang double selector. So select and set po siya. Tapos dito yung pinaka-logo niya na Honda. Sa buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Tapos electric starter button lamang. Tapos ang kagandahan nito, automatic kasi ito ay throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever sa likuran, na meron pong park lock lever na kung saan kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road, hindi dadaos-dos ang motor mo. So napaka-useful niyan mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin sa kanyang
pocket na dalawa, which is yung isa is merong cover para sa mga valuable things nyo mga idol. At ang kagandahan nito sa merong cover, meron po siyang USB type charger. Okay, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Dito naman yun sa kabila, yung pocket niya, na wala po siyang cover. So, mga easy access needs lang dito. Dito naman sa kanyang susian, gumagamit ng integrated shutter lock key na merong shutter lock, seat opener, then siyempre yung on and off niya. At pagdating naman dito sa may gilid, meron siyang seat opener button para dito sa kanyang compartment. Okay, pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, simpleng tabas, ganun pa rin. Same pa rin, kalmot po sa traction ng kanyang cover dito sa kanyang upuan. At okay naman yung upuan, medyo malambot para sa wet packs, jog balls at eco. So pagdating naman sa compartment mga idol, so ganun pa rin, same pa rin naman siya. Malawak pa rin siya. Okay, marami siyang mailalagay. Pwedeng rep, salaset, kahit ano. Okay? So nandito pa rin yung kanyang fuel refiller. Yan. Present pa rin ang kanyang utility hook na kung saan malaking tulong sa sabitan ng yung bagahe or pinamili sa palengke. Siyempre, meron po siyang flat footboard. Siyempre, scooter to mga idol. So, hindi lang comfort and experience. Ang dulot nito, siyempre, pwede mong paglagyan ng mga extra baggage mo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, sakyan natin si Honda Click version 3 or 125 version 3. Ayan. Siyempre. So, Honda Click user ako at sa 5'4" in height na katulad ko, siyempre pasok na pasok mga idol. So, pagdating naman sa city driving, talagang napaka-experience ko na at napaka-dali siyang imaneho lalo na sa mga singit-singit, sa mga makikipot na mga traffic. So, daily use talaga ang Honda Click 125. Kaya ito ang pinakamabentang 125cc category sa scooter mga idol dito sa Pilipinas. At pagdating naman sa kanyang convenience sa riding, so pwedeng-pwede po siya sa mga baguhan kasi automatic transmission lang siya. At the same time, maliit lang po siya at magaang. So, kayang-kaya na mayroong 58 kilo na katulad ko. Okay? So, recommended din ito sa mga baguhan saka lady rider na gustong matuto na magmaneho. Napakadali lang imaneho mga idol. At ito na nga mga idol ang price ng bagong Honda Click version 3 na bagong bihis mga idol. So, meron po siyang cash na 83,900. Down payment nito is 5,800. And para sa 3 years naman nito, sa kanyang monthly installment is 4,480. Via Guanzon, Santa Cruz, Zambales po yan mga idol. At ayun na nga mga idol, ang Honda Click 125 version 3. Para sa inyo, sulit ba to o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.